What's up? It's the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang One Punch Man Chapter 173. Sa chapter na ito ay maire-reveal kung ano ang tunay na katauhan nitong si Metal Knight, kung ano ang tunay na nangyari sa nakaraan nitong si Blast at kung bakit patuloy ang pag-i-interfere ni God sa kanilang dimensyon. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa series at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng One Punch Man. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. しかももう一人のジジイは旋風鉄山剣の達人ボンブ Konting recap mula sa previous chapter na One Punch Man Chapter 172 ay accidentally ngang nasira nitong si Saitama ang defense system mechanism ng kanilang Heroes Association apartment nang dahil sa inakala nga niyang siya ang inaatake ng mga robots na ginawa ni Metal Knight dahil na-detect ng robots na ginawa ni Metal Knight ang dalawang monsters na kasama niya na si Rover and Black S. By the ending of that chapter ay nai-reveal din kung ano na ngayon ang ranking nitong si Saitama, which is A-Class rank 39, Cape Baldi. Proceeding sa chapter at hand naman, which is chapter 173 ng One Punch Man, ay may kita natin sa cover page kung ano ang title ng chapter na ito na pinangalan ng Secret Intel na nagfo-foreshadow lamang ng kung ano ang naging agenda ng meeting sa gitna ng S-Class heroes including Genos. Sa pinakaunang page ay may kita nating nag-uusap ang mga personnel ng Heroes Association kung gaano daw kaaksaya ang perang ibinigay nila dito kay Metal Knight, since ang nasabing ang presyo ng buong defense mechanism ay 9 billion. At ngayong akala nila'y nag-malfunction lamang at nasira na lang basta-basta ang defense mechanism ay nasabi nilang walang kwenta ang kanilang sinayang na pera. Without knowing na hindi naman talaga malfunction ang nangyari at sinira lamang nitong si Saitama ang lahat ng robots sa defense mechanism na talagang nagpapapangit ng image ngayon ni Metal Knight. Since ipinagmamalaki pa pala nitong si Metal Knight na talaga daw kahit sinong monster ay hindi makakapasok sa Heroes Apartment sa pamamagitan ng kanyang integrated defense system. Now dito na magsisimula ang pinakaunang revelation para sa chapter na ito. Makikita natin na para bang may isang professor na nakaquote na nakatingin sa napakadaming monitor sa kanyang harapan. Ito ay si Dr. Bufoy aka Metal Knight. Ito ang tunay na katauhan ni Metal Knight at hindi siya actually isang robot. It means si Metal Knight ay para bang si Dr. Kuseno na gumagawa lamang ng mga napaka-high-tech and high-end na robots or mga machines para ma-deploy sa kanyang pakikipaglaban and other purposes. Makikita din nating napakadami pa ng higher level ng defense system mechanism ang hindi na i-display sa pakikipaglaban nitong si Saitama, since ang nakita lang natin na huling level na naipakita sa pakikipaglaban ni Saitama ay ang Integrated System Alert Level 4. So tama ang hula natin na may napakalalakas pang other robots na sinira si Saitama habang hindi yun naipakita sa scene or sa panels. May kita natin dito na may level 4, level 7 at hanggang level 10 pang robots na ipinagmamalaki nitong si Dr. Kuseno. Dahil kayang-kaya daw talunin ng level 10 robots na ito maging ang dalawang demon level monsters at the same time. Kaya ganito na lamang ang kanyang pagkagulat at hindi siya makapaniwala na madaling nasira lamang ang kanyang integrated defense system. And you might ask, bakit ganito confident itong si Dr. Bufoy or si Metal Knight na kayang i-defense nitong mga integrated defense system robots ang buong Heroes Association apartment kung kaya lamang talunin nito ay ang mga demon level na monsters. As you know, wala nang mga dragon level or cadres na natitira sa Monsters Association dahil nakita nga nating tinalo ng mga heroes ang mga monster na ito at nagawa din itong si Metal Knight na isurvey ang buong lugar, kaya siguradong sigurado siya na wala nang natitirang malalakas na monster ngayon na in the level ng dragon level and above. Dahil tulad nga ng nakita natin sa previous chapters, maging itong si Rover at si Black S ay talagang na-weaken na. Ang malaking pasabog sa chapter na ito ay nakita pala nitong si Dr. Bufoy or ni Metal Knight kung sino ang tunay na gumawa ng pagkasira ng Integrated Defense System robots. Alam niya na ngayon na itong si Saitama or aka ang Class A rank 39 na sa Cape Baldi ang sumira sa kanyang Integrated Defense System. Hindi siya makapaniwala dahil napakababa nga naman ang ranking nito para sa isang A-class hero ay kinaya niyang talunin ang kanyang Integrated Defense System level na talagang napakalakas. And what's more is kaaapak pa lang ng A-class nitong si Kalbo at ganito na agad ang kanyang nagagawang feats. Tiningnan na din itong si Dr. Bufoy ang detalye ng kung paano nag-climb up itong si Saitama papunta sa A-class. Nakita niya na
65 days ago ay nasa C-class pa lamang itong si Saitama, 43 days ago ay nasa B-class pa lamang siya at 2 days ago ay nasa A-class na agad. Masyadong mabilis ang pagtaas ng ranking nitong si Saitama kaya naghinala ngayon itong si Dr. Bufoy at agad niyang pinasok ang database ng Heroes Association dahil inakala niya na may itinatagong sikreto ang Heroes Association tungkol dito kay Cape Baldy. Dito ay tiningnan niya kung ano ang mga accomplishments nitong si Saitama kung paano niya na-climb up ang A-class. Nakita niya na para bang naging support personnel lamang itong si Saitama habang ina-accomplish ng mga high-ranking heroes ang mga big feats. Nakita din dito itong si Garou dahil nabanggit din sa kanyang accomplishments na tumulong o nag-participate itong si Saitama sa pakikipaglaban sa hero hunter na si Garou sa City Z. Without even knowing na si Saitama talaga ang tumapos sa Awakened Garou sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Nabanggit din dito ni Dr. Bufoy na si Saitama pala talaga ang bagong holder ngayon ng physical fitness test na pinagdaanan ng mga heroes bago sila mai-ranking kung paano napunta si Saitama sa C-class. Since the only thing na nag-e-excel nga itong si Saitama ay sa physical capabilities. Now, seeing all this na nanggaling na impormasyon sa Heroes Association database, hindi pinagkatiwalaan nitong si Dr. Bufoy ang mga nabanggit na impormasyon at naisip niya na ito lamang ang alam ngayon ng Heroes Association. Subalit kung ikukumpara daw itong si Saitama ay maaring makapasok siya maging sa S-class or even higher and stronger dahil kayang-kaya nga niyang ubusin maging ang kanyang integrated defense system ng napakadali lamang. Nang dahil dito ay napagdesisyonan nitong si Dr. Bufoy na i-monitor ang lahat ng magiging kilos at mga gawain nitong si Saitama in case na maging kalaban siya. Proceeding naman sa next panel ay magkakaroon tayo ng flashback sa kung ano ang nangyari kay Genos matapos niyang iwan ang kanyang master na si Saitama dahil sa calling ng Heroes Association. Makikita natin dito itong si Sitch na nagsasabing maaring ang mga pangyayaring ito ay may koneksyon sa propesiya na nagsasabing Earth is in trouble. Sinabi dito ni Sitch na napaka-importante at napaka-confidential ng kanilang pag-uusapan sa meeting na ito. Kaya hiniling niya na dapat sana ay walang makakalabas na kahit na anong impormasyon na manggagaling sa kanilang meeting. Makikita din natin na ang present lamang sa mga S-Class heroes ay itong si Amay Mask, itong si Flashy Flash, Zombie Man at si Genos. Na ipinagtaka naman itong si Zombie Man dahil masyado nang nangangalat ang impormasyon ngayon kaya kahit hindi nila ilabas ang impormasyon na kanilang mapapag-usapan ay masyado na itong obvious sa public. Sinabi naman itong si Flashy Flash na kailangan nilang mag-iingat dahil masyado nang madali and common ang pagtatransform ng mga tao into a monster na maging ang heroes ay hindi na nakakapagtaka kung bigla itong maging monsters. Na sinagot naman ni Sitch at ng isa pa niyang kasama na executive ng Heroes Association na yun daw ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan nilang i-disclose ang information para hindi ito mag-cause ng panic since maaari nga namang matakot ang lahat ng tao kung iisipin nilang kahit anong oras ay pwede silang mag-turn into a monster. Nandito naman itong si Amay Mask na talagang kalamoy kung sinong superior habang sinasabing gusto daw niyang i-explain ng mga taong ito sa kanya kung ano talaga ang nangyayari since hindi niya makuha ang gist ng kung bakit mag-turn into a monster na lang bigla ang isang tao. Habang sinasabi pa na masyado daw tight ang kanyang schedule kaya bilisan daw nila ang pag-explain dahil may gagawin pa siya pagkatapos nito. Ngayon may kumakalat nga tayong theories about Amay Mask being a monster pero hindi na natin dadaanan ang topic na yan sa ngayon. Ngayon para simulan ng reports sa nangyaring laban, nag-volunteer agad si Genos ng kanyang reports na tungkol lamang sa kanyang sensei na si Saitama na mag-stay-take down ng 3 hours na dahilan kung bakit naisip ni Sitch na dapat ay ipanghuli na lamang nila sa reports itong si Genos. Habang tinatanong naman niya si Zombie Man kung ano ang kanyang nakuhang impormasyon sa pakikipaglaban dito kay Homeless Emperor. Which is a very unique case since hindi nga natin mapapansin o hindi natin actually makonsider itong si Homeless Emperor na isang monster dahil wala naman siyang actually characteristics ng isang monster kundi lamang ang kanyang napakalakas na light magic na tinatawag niyang divine power na binigay daw sa kanya ni God. Ngayon, hearing God, biglang nagulat ang lahat ng taong nasa loob ng meeting na ito dahil ang God nga naman ay isang napakalaking name para ma-introduce dito sa kwento. Nasabi nitong si Zombie Man na nagkaroon daw ng pagkakataon na naipin daw niya itong si Homeless Emperor at dahil nga wala nang magawa itong si Homeless Emperor ay bigla na lamang itong nag-crumble into dust. Subalit bago daw mamatay o maglaho itong si Homeless Emperor ay nabanggit niya ang salitang God, which gave him an assumption na ang isang being known as God ay may kinalaman sa kwento.
Now dahil nga itong si Flashy Flash ay may na-encounter ng kasama niya si Manako at si Saitama na para bang isang bagay na related sa kung ano ang sinasabi nitong si Zombie Man, ay tinanong niya ngayon si Zombie Man kung may narinig daw ba si Zombie Man telepathically. Since nang kasama nga niya si Manako at si Saitama ay may narinig silang boses na nag-o-offer sa kanila ng kapangyarihan, na kung sila daw being the vessels ay hindi worthy na tumanggap ng kapangyarihang ito ay haharapin nila ang forfeiture. Ngayon habang inaalala nitong si Zombie Man ang scene sa kung paano namatay itong si Homeless Emperor ay napansin niya na parang may pinapakinggan nga si Homeless Emperor bago siya mag-crumble into dust. Kaya nasabi nitong si Flashy Flash na maaaring ang God na na-encounter ni Homeless Emperor at ang boses na narinig nila kasama si Manako at si Saitama ay ang same God. At inassume din nila na ang nangyaring pagkamatay nitong si Homeless Emperor ay ang sinasabing forfeiture. Tulad na lamang ng kung paano namatay ang Garu ng previous timeline. Bigla namang sumabat itong si Amay Mask habang sinasabing maaari daw na kagagawan lamang ng isa pang kadre or isang higher up ng Monsters Association ang mga bagay-bagay na ito, considering na si Gyoro nga daw ay isa palang actual na tao lamang na si Psychos. The only difference is that meron siyang napakalakas na kakayahan at isa siyang esper. Bigla naman siyang sinagot nitong si Flashy Flash habang sinasabing napaka-unusual naman daw kung ang isang monster lamang na yun ang nagkakaroon ng ganon kalakas na kapangyarihan. Dito na din yan nagsimulang i-insert ang pangalan ni Blast habang sinasabing kung ganon lamang daw ang mga level ng kalaban ay hindi daw yun sapat na dahilan para magtago itong si Blast at palihim na masugpo ang Monsters Association. Dito din ay sinabi na nitong si Flashy Flash ang sinabi ni Blast na ikamusta na lamang daw niya siya kay Sitch. Kaya ngayon ay nalaman na nitong si Flashy Flash na talagang may connection itong si Sitch kay Blast. Ngayon since alam na ng karamihan na may connection talaga itong si Sitch kay Blast, ay nagsimula niya ng aminin kung ano talaga ang kanyang tinatagong sikreto tungkol sa kanilang koneksyon. Sinabi niya na sa nakaraang 20 years ay patuloy na kinakalaban nitong si Blast ang God na kanilang na-encounter, which means na talagang may kinalaman na itong si Sitch sa God na kanilang binabanggit at hindi na yun napaka-big news sa kanya. Gulat na gulat maging ang mga S-class heroes nang narinig nila ang sinasabing ito ni Sitch, habang sinasabi pa ni Sitch na may hinahabol daw itong si Blast kasama ang kanyang mga kasamahan na mga cubes na nagiging dahilan o nagiging koneksyon ng pagtuturn ng humans into monsters. Makikita natin dito ang isang parabang scene kasama ni Blast ang kanyang partner na tinutukoy nitong si Sitch, na kung nagbabasa kayo ng webcomic ay alam nyo na kung sino ang taong ito. However, hindi natin yan dadaanan dahil isa itong massive na spoiler para sa mga manga readers. Hearing this from Sitch, alam na agad nitong si Flashy Flash kung ano ang cube na tinutukoy nitong si Sitch dahil nakita nga nilang tatlo ito ni Manako at ni Saitama. Sinabi din nitong si Sitch na kasama ni Blast ang kanyang mga collaborators o ang kanyang mga kasamahan sa pangongolekta ng mga cubes na ito para i-analyze at pag-aralan. Nasabi din dito na ang cube na ito ay ipinapasa through generation para magkaroon ng connection kay God na dahilan kung bakit through the generations din ay nagkakaroon ng mga massive na monsters. And finally, dito na lalabas ang tunay na mga revelations na nag-take part 2 years ago bago bigla na lamang maglaho si Blast. Nasabi dito na habang kinakalaban nitong si Blast ang Elder Centipede ay bigla na lamang nagpakita itong si God sa kanya habang nag-o-offer ng kapangyarihan na tinanggihan daw nitong si Blast at dahilan kung bakit kinalaban niya ang God na ito. So that Yuri na nagsasabing mahina daw si Blast at hindi niya kayang talunin ang Elder Centipede ay isang pagkakamali dahil maaaring kayang-kaya niyang talunin ang Elder Centipede na ito. It's just that nag-interfere si God sa kanilang paglalaban kaya napilitan siyang mag-back out. Matapos marinig ang impormasyon na ito ay nagulat maging ang isa pang executive na ito ng Heroes Association. Ngayon dahil nga sa presensya ng isang napakalakas na kalaban na hindi nila kayang tapatan, kahit na i-deploy pa nila ang lahat ng kanilang armies or lahat ng personnel sa Heroes Association, to the point na maging ang sensors nila ay walang nakuha na kahit na ano, napagdesisyonan nitong si Blast na number 1 hero na wag na munang ipagsabi o ipangwento o mag-release na kahit na anong impormasyon into public ng tungkol dito. Dahil naipagpalagay niya na mas safe even in a tiny bit na walang nakakaalam ng impormasyon na ito dahil kung may nakakaalam nga naman ng impormasyon tungkol kay God na kayang mag-transform ng mga humans into a monsters habang ginibigyan sila ng kapangyarihan ay napaka-dangerous. Ito rin ang dahilan kung bakit bigla na lamang naglaho itong si Blast para na din sa kapakanan ng lahat ng tao at ng lahat ng heroes na malapit sa kanya. Naisip din itong si Sitch
na kahit naman sabihin niya ang mga bagay na ito sa kanyang superiors ay hindi din siya paniniwalaan dahil wala naman siyang napaka-solid na proof. At maaring i-consider lamang yon na isang rason para sa pagpapatakas sa Elder Centipede. And one more thing from these panels, may kita natin na dito nagsimulang magkaroon ng scar o para bang isang peklat sa mukha itong si Blast na ginawa na ng napakaraming theories na maaring si Garou daw ay si Blast nang dahil sa napaka-identical na scar sa kanilang mukha. And since na-reveal na nga dito kung ano ang nangyari sa nakaraan, masasabi nating hindi sila actually isang tao at nagkataon lamang na pareho ang kanilang mga peklat sa mukha. Ngayon, bilib naman itong si Flashy Flash dahil ina-expect daw niya na may napakabigat na dahilan kung bakit bigla na lamang naglaho ang rank 1 na S-Class hero. At dahil nga ngayon na alam niya na ang katotohanan na gumagawa ng isang grupo itong si Blast o para bang nagwe-wage siya ng isang one-man war laban sa God, habang naghahanap ng countermeasures para solusyonan ang mga bagay na ito, ay mas lalo lamang niyang inadmire ang rank 1 hero. Bigla namang sumabat itong si Genos habang sinasabing kung mas maaga lamang daw nilang sinabi ang impormasyon na ito, sana ay nagawan agad nila ito ng solusyon gamit ang kakayahan ng kanyang sensei na si Saitama aka si Cape Baldi. Ngayon, hindi naman nila actually pinagtawanan agad itong si Genos, bagkus sinabi nitong si Sitch na ang dahilan lamang daw kung bakit kayang labanan nitong si Blast ang God ay dahil mayroon siyang kakayahan na i-control ang space-time. At walang ibang hero sa Heroes Association na kayang gumawa nun at walang ibang hero na may kakayahan. Now since nakita nga nitong si Genos ang nangyari sa replay ng kanyang core, na kayang mag-travel nitong si Saitama ay ifinex niya bigla ang kanyang core na para bang gusto niyang ipahiwatig na mayroon pang ibang tao or hero na mayroong space-time abilities. From this point on ay ikinuwento nitong si Genos ang lahat ng nakita niya throughout the chapters na naglaban itong si Saitama at si Garou, maging ang parte na kung saan ay nakarating sila sa Jupiter at bumalik papunta ng Earth, na nagtagal naman ng 4 na oras na dahilan kung bakit masyado nang naboboring ang lahat ng taong ito na nasa loob ng meeting to the point na maging ito ngang si MI Mask ay umalis na. Sobrang naghihinala ngayon ang kasama nitong si Sitch na isang executive ng Heroes Association dahil nga naman sino nga naman ang kayang pumunta sa Jupiter at bumalik at matapos yun ay binago pa ang history sa pamamagitan ng pagbabalik in time dahil para nga namang sinasabi nitong si Genos na si Saitama ay may kakayahan na i-manipulate ang reality since kaya naman niyang baguhin ang nakaraan. Hindi naman nila agad i-denown ang idea na ito ni Genos bagkus sinabi pa ni Sitch na kahit na daw ganun ay kailangan pa rin nilang i-confirm ito at tanungin si Saitama kung tunay ba ang mga sinasabi ni Genos. However, sinabi naman ni Genos na hindi na natatandaan nitong si Saitama ang mga pangyayari since matapos nga niyang mag-merge sa Saitama ng current timeline ay nakalimutan niya na ang lahat ng nangyari sa previous timeline. Sumingit naman bigla itong si Flashy Flash habang sinasabing masyado daw siyang nagfe-flex ng kanyang master at kung gusto lamang niyang pagandahin ang image ni Saitama ay sana daw nag-imbento siya ng mas kapani-paniwalang mga kasinungalingan. Na dahilan naman kung bakit biglang nagalit itong si Genos, however wala namang gaanong nangyari pang pagtatalo dahil sa pinigilan nga sila ni Zombie Man. Sinabi na lang nitong si Zombie Man na bakit naman daw hindi na lang si Garou ang kanilang tanungin para nga naman masigurado nila kung totoo ang kanyang sinasabi. However, sinabi naman nitong si Genos na nakalimutan na din daw maging ni Garou ang mga bagay na yon dahil sa tinamo niyang napakalakas na suntok galing kay Saitama. Dahil nga wala silang napaka-solid na proof ay hindi na nila binigyan ng more attention pa ang bagay na yon, bagkus ay mas nag-focus sila sa sinasabi ni Blast na masyado daw tumataas ang number ng interaction between God at ng humans na nagta-turn into a monster at dahil daw yon sa presensya ng isang unknown being na nagkukuha ng atensyon ng God na ito. And of course, we all know who is that? Saitama. Now it's confirmed na ang dahilan kung bakit patuloy ang pagdami ng monsters at kung bakit nanggugulo ang God sa kanilang dimension ay dahil sa presensya nitong si Saitama na naalis na ang kanyang limiter. At maaring ang dahilan kung bakit gustong mapatay ng God itong si Saitama ay dahil kayang i-rival ni Saitama ang kanyang kakayahan kung sakaling ma-achieve niya ang kanyang kapangyarihan since wala nga siyang limit at infinite ang possibilities sa kanyang growth to the point na pwedeng dumating ang point na kaya niya pang ma-exceed maging ang kakayahan ng God. However, despite all that negativities, nasabi nitong si Sitch na kahit na daw ano ang mangyari ay babalik naman daw si Blast soon para magdala ng kanyang countermeasures na nabuo at kailangan lamang nila ng cooperation and teamwork para ma-execute ang mga planong yon.
Matapos naman marinig ni Genos ang sinasabi nitong si Sitch ay bigla siyang tumayo at paalis na habang sinasabing kung makontak daw nilang muli itong si Blast ay tawagin lamang nila ang kanyang Master Saitama at siguradong masosolve na agad ang lahat ng problema. At matapos niyang sabihin ang bagay na yon ay umalis na siya confidently na para bang nasabi niya na kung ano talaga ang countermeasures na kailangan nila. Ito namang si Flashy Flash ay paalis na rin sa meeting habang sinasabi namang kung sakaling makontak daw nitong si Sitch si Blast ay sabihan niya itong si Blast na bilisan niya na at tapusin niya na ang kanyang misyon na kalabanin ang God para magkaroon na sila ng competition since nakita nga natin sa previous chapters na mas mabilis ang movement nitong si Blast kumpara kay Flashy Flash na dahilan kung bakit kinwestiyon niya ang kanyang sariling bilis. Ito namang si Zombie Man na nag-iisang taong may maayos na pag-iisip sa lahat ng S-Class heroes na nag-attend ay talagang nagsisisi dahil naisip niya na paano nga naman sila magkakaroon ng teamwork kung ang mga taong ito ang kanilang kasama. Subalit nang isipin niya ang itsura nitong si Saitama aka Caped Baldy ay naalala niya ang sinabi ni Dr. Genos na may isang taong naging napakalakas sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang limiter kapalit ng pagkawala ng kanyang buhok. Which gave him an assumption na maaring ang Caped Baldy na ito ay ang taong tinutukoy ni Dr. Genos. Ito ding si Flashy Flash habang naglalakad palabas ng Heroes Association ay naisip na hindi daw pala actually isang underling lamang nitong si Demon Cyborg si Saitama bagkus si Demon Cyborg ang underling ni Saitama dahil si Saitama nga ang master nitong si Genos. Hindi daw niya alam kung ano ang tunay na nangyari, however since nakasama nga niya si Saitama sa pag-infiltrate ng Monsters Association ay alam niya kung ano talaga ang potensyal at mga abilidad nitong si Saitama, which gave him an assumption as well na maaaring si Saitama ay isang diamond in the rush, na maaaring isa siyang napakalakas na tao na nagsisimula pa lamang mag-improve. Hindi lamang itong si Flashy Flash at si Zombie Man ang nagkaroon ng ganitong thought tungkol kay Saitama kundi maging itong si Amay Mask habang iniisip niya na kung ito daw si Demon Cyborg na isang napakalakas na hero na talagang worthy of being an S-Class ay talagang nakaka-captivate nitong si Saitama, it only means na si Saitama ay maaring napakalakas din, na maaring si Saitama ay ang isang ideal hero na gumagawa ng kabutihan ng hindi nalalaman ng karamihan. And there you go, that ends chapter 173 ng One Punch Man na nagbibigay sa atin ng revelations ng kung sino talaga si Metal Knight na si Dr. Bufoy, kung ano ang tunay na nangyari sa nakaraan ni Blast na talagang nakaharap niya pala si God. At ang unti-unting build-up na parabang unti-unti nang nakikilala maging ng S-Class hero si Saitama aka Caped Baldy. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa One Punch Man ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng One Punch Man. I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.